Naghain ng resolusyon si Senadora Risa Ontiveros para paimbestigahan ang tila pagpabor daw ni Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban sa tatlong sugar traders na mas mahal pa umano ang benta sa imported na asukal. Ang paliwanag ng DA sa sanipuwersang pagtutok ni Bernadette Reyes at Mav Gonzalez. Nakarating daw kay Senador Risa Ontiveros na ilang industrial users ang gusto sanang mag-import ng sarili nilang asukal mula sa Thailand, kung saan 25 pesos per kilo lang ang bentahan. Pero hindi umano sila pinayagan ni Agriculture Senior USEC Domingo Panganiban. Sa halip, itinuro umano sila sa tatlong accredited sugar traders, ang All Asian Countertrade, Sukden Philippines at Edison Lee Marketing. Ang prinesyo umano ng All Asian, 85 pesos per kilo. Sa komputasyon ng opisina ni Ontiveros, sa 440,000 metric tons na aangkating asukal, aabot ng 10.5 hanggang 14 billion pesos ang anyay super profit ng tatlong importer. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the National Treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kaggarapal na monopolyo. Sa ganong tubo, na pinaghahatian lang ng tatlo, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Naghain na ng resolusyon si Ontiveros para imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Iprinesinta rin ni Ontiveros ang larawan ng mga kinatawan ng tatlong sugar importers, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Panganiban sa Malacanang. Is it normal to host sugar importers in Malacanang? Is the president being manipulated by his underlings who handpicked the importers? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo, ni USEC Panganiban at ng tatlong nabanggit na kumpanya. Ang sabi naman ng Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, dati pa raw sinagot ni Senior USEC Panganiban ng mga dahilan sa likod ng pagpayag ng importasyon ng tatlong kumpanya. Layunin lang naman daw ng departamento na mapababa ang presyo ng asukal. Ang tinitingnan natin sa ngayon, ang atin pong pagbaba ng presyo sa ating mga merkado. Ayon sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, aprobado na ng Malacanang ang pagbibenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal. Ibebenta ito sa mga kadiwa stores sa halagang 70 pesos kada kilo. Yung layunin po nito is to provide the consuming public with cheaper sugar in the market. Sang-ayon sa planong ito ang United Sugar Producers Federation of the Philippines. Itong mga smugglers, hindi na nila marirecycle po. Kasi ang ginagawa, ang madakip ng authorities, binibiding, ino-auction. Ang bumibili, ganon pa rin. Sila pa rin yung mga smuggler. So, nare-recycle. So, ito, no chance to recycle. Pero ayon sa Department of Agriculture, inilalatag pa nila ang mga alituntunin upang matiyak na walang legal na hadlang dito. Baka pwedeng sa donation. So kung i-donate ito sa Department of Agriculture, from agriculture to other institution, maybe FTI, then from FTI going to Kadiwa. So may legal impediments po? Wala po naman. But as long as we have to make it clear doon sa atin pong mga guidelines. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.